Dalawang martir mula sa Korea hinubadan at ikinulong kasama ng mga preso, pero himalang hindi sila ginalaw ng mga ito dahil tila ba binabalot sila ng hiwaga at pinoprotektahan ng Diyos. Praise be God through His saints. Eto po sina Saint Columba Kim Yu-im at yung isa naman ay si Saint Agnes Kim Yu-ju. Nakilala nila yung pananampalatayang Katoliko dahil sa kanilang ina, pero at first hindi talaga gusto nung tatay nila na marinig sa kanilang tahanan yung pag-uusapan nila yung tungkol sa simbahang Katoliko. Pero nang mamatay ito, malaya na sila sa kung ano ang gagawin nila, kaya naman sila ay nagpabinyag kasama ng iba pa nilang mga kapatid. At mula noon nangako sila, ipinangako nila yung kanilang virginity sa Panginoon. Nung simula talaga, hindi talaga gusto ng nanay nila yung ginawa nila kasi dapat mag-aasawa sila. Pero kinalaunan naman, tinulungan sila nito kung saan tinatali na ng nanay niya na paitaas yung kanilang buhok. Kung familiar kasi kayo sa mga Korean drama, kapag wala pang asawa ang babae nung panahon, is dapat nakatali siya pero pabagsak. Pero kapag merong asawa ka na, nakataas na yung pagkakatali niyan. Kaya ang ginawa ng nanay nila para magmukha silang merong asawa na, itinali yun pataas at pinatira sila doon sa Seoul kasama ng kanilang kapatid na lalaki. Para man, kung meron makakita sa kanila, iisipin na siguro nasa ibang lugar yung asawa nila. Parang ganon. At nung nanduroon sila sa poder ng kanilang kapatid, inilaan nila yung kanilang oras sa pananalangin, sa pagfa-fasting, at sa pagtulong sa iba. Pero nung panahon ng persecution, may nagsuplong sa kapatid nila. And during that time, nung papunta na doon yung mga huhuli, wala yung kapatid nila kasi nasa ibang lugar. Sila lang po yung nahuli. Dito unang nanindigan si Santa Columba kung saan sinabihan niya yung mga dumakip sa kanila. Kung saan sabi niya, kung huhulihin niyo kami, sasama kami sa inyo. Pero hindi niyo kailangang molestyahin yung aking kapatid. Si Santa Columba yung tipo ng tao na ipaglalaban niya talaga yung tama. Yung tipong magsasalita talaga siya at maninindigan para dito. Habang naman si Saint Agnes naman, tahimik niyang tinatanggap yung kanyang kapalaran. Nung in-interrogate sila, pinagtatanong sila kung nasaan ba yung iba pang mga Katoliko, nasaan ba yung mga iba pang religious items ninyo, yung mga libro. At dahil ayaw nga nilang magsalita, kaya tinorture talaga sila. Isa sa mga torture is binugbog sila at pinagpapapalo sila na merong mga spike or merong mga tulis yung pamalo sa kanila. Kadalasan yung mga ibang martir, kapag tinotorture sila, tinatawag nila ng paulit-ulit ang pangalan ni Jesus at ni Maria. Pero itong dalawang ito, tahimik at masaya nilang tinanggap yung mga torture na yon. At dahil dun sa katahimikin na yun, mas nanggigil yung mga nagpapahirap sa kanila at sinabing lakasan pa ang pamamalo. Pero tila ba walang epekto yung mga torture na ginagawa sa kanila? Dahil dito, naisipin na siguro gumagamit ito ng mahika. Kaya naman sila ay hinubaran at minarkahan, tinatakan sa kanilang likod. Isang inkantasyon, di ko ba masabi, di ko mawarig kung ito ba isang pangontra. Ang pagmarka hindi lang isang beses, ilang beses. Yung tipong iniinit na bakal, saka iminamarka sa kanilang mga likod. Nung hinarap na sila doon sa judge, tinanong sila, bakit matanda na kayo, wala pa kayong asawa? Sinabi nila na inalay na nila yung kanilang virginity, yung kanilang sarili para sa Panginoon. At doon nagkaroon ng idea yung judge kung saan parusahan sila o gamitin yung kanilang virginity laban sa kanila. Kung saan tulad nga ng sabi ko, sila ay hinubaran at ikinulong kasama ng mga preso. Pero himalang walang sino man ang humawak o gumalaw sa kanila dahil sinasabi na tila ba binabalot sila ng hiwaga o ng isang liwanag. Sa bawat pagpapasakit sa kanila, lagi silang tinatanong at paulit-ulit na kinakausap, ino-offeran na kapag sila ay tumalikod sa kanilang pananampalataya, sila ay papalayain at kung ano-ano pa ang pinapangako sa kanila. Sa huli, sinintensyon sila na pugutan ng ulo. Pero bago yun, nanindigan na muli si Columba
Itong si Santa Columba, nagpaalam siya sa chief judge na magsasalita siya. Sinabihan ni Santa Columba yung judge na napakahalaga sa isang babae yung kanilang chastity, yung kanilang virginity na dapat respetuhin. Sinabi niya na kung gusto nyo kaming parosahan o patayin nyo kami nang naaayon sa batas. Kasi yung iba pang mga ginawa sa kanila ay hindi naman talaga makatarungan. At doon ipinag-utos ng chief judge na imbestigahan lahat ng nangyari. At dapat managot ang dapat managot. Hanggang dito na lang muna, Chingos in Faith, hanggang sa susunod nating kwentuhan tungkol sa mga martir ng Korea. Ito po ang inyong hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat.